Hanapin ninyo ang Panginoon. Isik ninyo ang Panginoon. Huwag din kayong aasa sa worship leader. Hanapin nyo mismo ang Panginoon sa pag-worship ninyo. One-on-one dito sa loob ng simbahan. Magpuri ka sa Panginoon. Ibigay mo ang best na papuri sa Panginoon. Sa oras ng dasal, umiyak ka, tumangis ka, gawin mo lahat. Sabihin mo sa Panginoon ang lahat. Hanapin mo ang Panginoon. Sa oras ng preaching, hanapin mo siya. Kung kinakailangan magsulat ka habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Para pag uwi mo, uulitin mo yan. I-recap mo yung salita ng Panginoon. Yun ang tunay na naghahangad ng salita ng Panginoon. Basahin natin ulit ang Exodus chapter 32 verse 1 to 10. Ang guyang ginto. Nung matagal na si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan na ginawang hugis ng guya. Pagkayari sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harapan nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinabukasan maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay sila ng mga hayop na kanilang pinagsasalu-saluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyon at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa." Amen. Batay sa teksto natin binasa sa aklat ng Exodus chapter 32 verse 1 to 10. Ay yung preaching ngayon ay ang title, "Kung May Diyos, Nasaan Siya?" Sabihin natin ng sabay-sabay. Sabihin natin, ilagay natin sa puso natin ang ating mga kamay. "Lord, mangusap ka sa akin through preaching." Laksan natin. "Lord, mangusap ka sa akin through preaching." Lord, mangusap ka sa akin through preaching. Kasi ang title natin ngayon, "Kung May Diyos, Nasaan Siya?" Humihiling kayo, "Lord, mangusap ka sa akin through preaching." So ang ating Panginoon, hinahanap natin siya sa pamagitan ng preaching. So tayong lahat, ipakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Ito yung kwento na kung saan ang mga Israelita ay gumawa sila ng guyang ginto. Pero balikan muna natin ang kwento ni Moises. From chapter 24, punta tayo sa chapter 24. Inuutos ng Diyos kay Moises na sabi niya, "Moises, umakyat ka sa bundok at isama mo yung tribes mo." So umakyat sila doon. Pero hindi sila umakyat ng hangganan sa bundok na iyon. Hanggang doon lang sila sa kalagitnaan ng bundok. Kasi nga, hindi sila maaring pumunta doon. Tanging si Moises lang ang maaring umakyat doon sa talaktok. So ang sabi ng Diyos sa kanya, "Moises, umakyat ka sa bundok." So umakyat nga si Moises sa bundok. Pagbaba niya, bit-bit na niya yung ibang mga kautusan. Iba pa yung kautusan na iyon. So ang sabi nila, ito yung kautusan ng ating Diyos na pinapasabi sa atin. So nung nasabi niya yung mga kautusan na iyon, muling nagpasabi ang Diyos sa kanya, "Moises, umakyat ka sa bundok ng Sinai." So umakyat nga si Moises sa bundok, kasama naman niya dito si Joshua. Nung umakyat sila doon, mahigit 40 days si Moises na nanatili doon sa bundok. So yung mga tao sa Israel, doon sa baba mismo na naghihintay kay Moises, naghihintay sila doon eh. Doon, mababasa natin yan sa aklat ng Exodus chapter 24. So ang layo ng tinalon niya sa Exodus 32. So lahat ng yun, mula sa 24, ibinigay ng Diyos yung lahat ng kautusan at kung paano itatayo yung templo, kasama na doon yung
10 kautusan na nakasulat sa tapyas ng bato. So yung mga tao na yun, nagkakatipon sila, nag-aalala sila, nasan na kaya si Moises na naglabas sa atin mula sa Ehipto? So naiisip nila na magpagawa sila ng Diyos na nakikita ng kanilang mga mata. So nilapitan nila si Aaron, Aaron, igawa mo kami ngayon ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Ang sabi nila, sige, sabi ni Aaron, ibigay niyo sa akin yung mga hikaw ng inyong asawa at mga anak. Ibinigay nila iyon. Tinunaw naman ni Aaron. Sinunod niya yung mga kagustuhan ng Israel. Ang ginawa ni Aaron, humugis sila ng guya. So yun yung naging kinalabasan ng tinunaw nilang ginto. So yun yung ginawa nilang Diyos. So nangyari, nakapag-desisyon sila na kinabukasan, ipagdiriwang nila yung pista na iyon. Nagdiwang sila, nag-inuman sila, nagpista sila, nagsayawan sila. Sinabi nga dito, mahalay na pagsasayaw. Ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon, kalaswaan ng pagsasayaw na ginagawa nila. So, alam ng Diyos yung ginagawa ng mga Israel. Kaya nga sabi ng Diyos kay Moises, Moises, bumaba ka na. Yung mga Israel na inilabas mo mula sa Ehipto, wala na. Iba na ang sinasamba nila. Nagpagawa sila ng Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Sinasabi nila na ito daw yung Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Kaya bumaba ka na doon. Pupuksahin ko na silang lahat. So bumaba si Moises. Doon sa paanan pa lamang, naririnig na niya yung tugtugan. Sabi ni Joshua, nag-alala siya, baka may digmaan na nagaganap. Pero ang sabi ni Moises, hindi, walang kaguluhang nagaganap doon. Ang sabi niya, yun ay kasiyahan na nagaganap. So, nung nandun na si Moises, doon pa lang sa paanan ng bundok, itinapon na niya yung mga bato. Hinagis niya mula sa paanan yung bato na yun. So, nangyari, nagkadurog-durog yung mga bato na yun na dala niya na 10 kautusan. Ang sabi ni Moises, nag-declare siya at iniuutos ng Diyos kanya na sino mang lahat ng papanig ay pumunta rito. So, ang mga panig ng mga Levita, lahi ng mga Levita ay pumunta sa panig niya. At lahat ng mga ibang panig ng mga lahi ay dito naman sa left side. Ang sabi ng Diyos sa kanila, ipinag-uutos ng Diyos, isukbit ninyo ang inyong mga patalim at patayin lahat ng mga taong sumamba. Nanguna sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo, ilang taong namatay nung araw na iyon? 3,000 kataong namatay sa araw lang na yun. Dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Dahil hinahangad nila na makita nila ang Diyos. Yung paniniwala nila na hindi sila mapakali hanggat hindi nila nakikita yung Diyos na nakikita lang. Pero para sa ating Panginoon, dapat magtiwala ka sa Diyos na hindi nakikita. Kaya nga ang nangyari, 3,000 ang namatay noong araw na yun. Pagkatapos na sila ay ilabas ng Diyos mula sa Ehipto, parang ang bilis nakalimot ng Israel. Unang pag-akyat ni Moises, ang sabi nila, susundin namin, Panginoong Yahweh, ang lahat ng utos mo. Pangalawang pag-akyat ni Moises, kinabukasan lang, nakalimutan na nila yung sinabi nila, susundin nila ang kautusan ni Yahweh. Nagpagawa sila ng guya. So, ang nangyari, nagtaksil sila sa ating Diyos. Tayo man, ang ating Panginoong Jesucristo, 2,000 years ago, naparito ang ating Panginoon. Tayo'y iniligtas niya. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo mula sa kamatayan sa impyerno. Niligtas niya tayo sa kaparusahang mapunta ng impyerno. Ginawa iyon ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo'y naipako sa krus at ang kanyang dugo mismo'y dumanak sa krus. At ang dugo na yun ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Walang ibang handog na may handog kundi si Kristo lang. Ginawa iyon ng Panginoon dahil ipinadama niya sa atin ang pag-ibig niya para sa atin. Ang Panginoon, naging tapat siya hanggang huli para sa atin. Tandaan ninyo, ang Panginoon, nilabas niya tayo sa pagkawasak, sa pagkapunta natin sa impyerno. Pero tayong mga tao, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Bakit nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala ang tao sa kabila na sila'y tinubos na ng Panginoong Jesucristo? Bakit sila naghahanap pa ng ibang Diyos? Bakit napakadali para sa kanila na kalimutan ang ginawa ni Kristo
doon sa krus. Katulad ng mga Israelita. Ang bilis nilang kalimutan yung kagandahang loob ng Diyos na ginawa para sa kanila. Pagkatapos silang inilabas, kinabukasan, magtataksil na sila. Ano yung naging resulta? Kamatayan. Sa atin din naman, bilang mga mananampalataya, merong consequence yung ginagawa nating pagtataksil sa ating Panginoon. Sinasabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo hindi sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo'y mapupunta ng impyerno. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay na. Pero sa ikatlong araw muli siyang nabuhay. Katugunan para sa atin na pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Katibayan na si Kristo'y muling nabuhay, tayo man ay muling mabubuhay sa huling araw. Yan ay pangako ng Diyos para sa atin. Pero bakit? Ang tao'y patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Dahil hindi nila inaalala yung kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat nating alalahanin yung dugo ni Kristo na inialay niya sa krus. Yung hirap na dinanas ng ating Panginoon. Bakit hindi ninyo hinahanap ang Diyos? Katulad ng mga Israel. Hinahanap nila ang Diyos pero nagpagawa sila ng guya. Na sinasabi nilang Diyos-Diyosan nila. Yun ang Diyos nila. Pero tayo, bakit hindi natin hinahanap ang Diyos? Mapa-Kristiyano man, mapa-sanlibutan man, bakit natin hindi hinahanap ang Diyos? Akala niyo ba yung mga taga-sanlibutan lang ang hindi humahanap sa Diyos? Pati Kristiyano. Pati Kristiyano, hindi nila hinahanap ang Diyos. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hinahanap natin ang ating Panginoon. Hindi dahil may pananampalataya tayo, kundi ang totoo, hinahanap natin ang Diyos kasi may kailangan tayo. Hinahanap natin ang ating Panginoon, tumatawag tayo sa Kanya kasi may kailangan tayo. Yun talaga ang totoo kung bakit hinahanap natin ang ating Diyos. Pero tanungin ko kayo, kailan ba kayo tumawag sa Panginoon na wala kayong hinihiling na para sa pansarili ninyo? Wala. Every time na magdarasal tayo sa Panginoon, inuuna natin yung pangangailangan natin. Kailan ninyo hinanap ang Panginoon na wala kayong hinihinging anuman sa Kanya? Hinahanap natin ang Diyos kasi may kailangan tayo. Nagdarasal lang tayo tuwing may kailangan tayo. Ibig sabihin, hinahanap lang natin ang Diyos tuwing may kailangan tayo. Alalahanin ninyo kung kailan kayo tumawag sa Panginoon na walang hinihinging anumang bagay. Every time na magdarasal tayo, maliban na lamang kung humiling kayo, Lord, nais kitang maranasan sa buhay ko. Yun yung tao humihingi ng walang anumang bagay na hinihiling. Katulad ni Mateo na maniningil ng buhis. Anong hiniling niya? Kundi patawarin siya sa kanyang kasalanan. Pero tayo, tumatawag tayo sa Panginoon para lang matugunan tayo sa mga bagay na kagustuhan ng ating hilig ng laman. Hindi para sa buhay espiritual. Kaya nga, bakit ninyo hinahanap ang Diyos? Kasi may kailangan kayo. Hindi dahil hinahanap niyo siya, dahil may pananampalataya kayo, kundi may gusto lang kayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, lagi natin sinasabing, kung may Diyos, nasaan siya? Bakit natin sinasabi yung ganoon? Kasi nga, may kailangan tayo sa Diyos. Pero kung tayo'y nagtitiwala sa Diyos, hindi mo na kailangan magsabi pa na nasaan ang Diyos. Katulad ng mga Israel, pagkatapos silang inilabas sa Ehipto, hinahanap nila ang Diyos. Kayo. Pagkatapos kayong iligtas ng Panginoong Jesucristo, tatanungin nyo ngayon ng Panginoon, nasaan ang Diyos? Madali lang. Alalahanin mo ang ginawa ni Kristo doon sa krus. At matatagpuan mo si Kristo sa buhay mo. Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon na hinahanap natin ng Diyos. Sa paanong paraan? Kapag malapit ka na mamatay. Tuwing ang isang tao matanda na,
Nasaksihan ko yan. Kapag matanda na isang tao, doon pa lang nagkakaroon ng pagsisisi, doon pa lang nagaganap yung pagpapatawad sa isa't isa. Kapag matanda na isang tao, naghihingalo na, malapit na siyang mamatay, sinasabi ng kamag-anak, pamilya, patawarin mo kami sa aking mga pagkakasala. Magpatawaran na kayo kasi nga malapit na siyang mamatay. Doon pa lang sinasabi nila, magsisi ka na sa iyong kasalanan para pag ikaw ay namatay na, pupunta ka ng langit. Doon pa lang yung time na hinahanap nila ang Diyos. Sa oras na sila'y malapit na malagutan ng hininga. Ang ikalawa ay ano? Yung taong may karamdaman na hindi kayang pagalingin ng siyensya. Tatawag siya sa Panginoon kasi no choice na siya. Sasabihin niya, Panginoon, wala akong ibang malalapitan kundi kayo na lamang. Pagalingin mo ako sa aking karamdaman. Pero kung kayang pagalingin niyo ng siyensya, hindi tatawag yan sa Panginoon. Pero kung kaya yung pagalingin ng pera, hindi yan tatawag sa Panginoon. Ang ikatlo, yung tao na wala ng pag-asa. Yun yung taong humahanap pa sa Panginoon. Bakit hinahanap niya ang Panginoon? Kasi wala na siyang pag-asa. Sasabihin niya, Lord, tulungan mo ako. Nahihirapan na ako sa buhay ko, sa mga problema ko. Ikaw lang makakatulong sa akin. Yan yung mga taong humahanap sa Diyos. Pag no choice na. Pero meron naman mananampalataya na taga-sanlibutan na hinahanap din ng Panginoon. Hindi lang naman na puro negative. Kundi may mga tao din naman na humahanap sa Panginoon, Lord, nais kitang maranasan sa buhay ko. Yun yung mga tao taga-sanlibutan na tinawag ng Panginoon. Yun yung mga tao na talagang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Yung mga tao na nananabik sa salita ng Diyos. Yun yung mga tao na nananabik na mapakinggan ang mensahe ng Diyos. Yun yung mga tao na naghahanap talaga sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung may tao naghahanap sa Panginoon, meron din namang hindi naghahanap sa Panginoon. Sino yung mga yun? Kristiyano o taga-salibutan? Mostly, mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Dahil alam nila sa sarili nila, Kristiyano na sila. Kilala na nila si Kristo. So magpapakampante na sila. Hindi na sila mamumuhay ng maayos sa pananampalataya. Hindi na sila magpapakahirap pa. Wala na silang gagawin sa buhay nila, kundi magsimba lang. Kasi nasa ilalim na sila ng pagiging Kristiyano. So ibig sabihin ko lang ito, the more na alam mo sa sarili mo na Kristiyano ka, hindi mo nahahanapin ang Panginoon. Kasi alam mo sa sarili mo, kilala mo na si Kristo. Yun yung mga sinasabi ko na hindi naghahanap sa Panginoon. Mostly, mga Kristiyano. Hindi nila hinahanap ang Panginoon. Ano sabi ng Mateo chapter 6:33? Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ano sabi ng Panginoon? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo kayo'y pagharian ng Diyos. Ibig sabihin, unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Especially mga Kristiyano. Dapat inuuna ninyo ang Panginoon. Kasi may utos ang Panginoon, ano daw yun? Sundin ang kanyang kalooban. Hindi ang ating kalooban. Lord, okay na sa akin to, nagsimba na ako. Hayaan mo na lang ako magawa ko ministry ko. Yun ang kalooban mo. Pero anong kalooban ng Panginoon? Yung salita niya mismo. Pag sinabi niyang masunod mo ang kanyang kalooban, may papakinggan kang utos. Ibig sabihin, may utos ang Diyos na sinasabi sa iyo na dapat mo pakinggan at pagkatapos mo pakinggan ay susundin mo. Pero paano kung ikaw isang Kristiyano lang? Paano kung ikaw isang Kristiyano lang na hindi mo hinahanap ang Diyos na tanging nagsisimba ka lang? Ano sabi ng Panginoon? Sikapin mo pagharian ka muna ng Diyos. Ibig sabihin, hanapin mo muna ang presensya ng Panginoon. Nagsimba ka, hindi mo hinahanap ang presensya ng Panginoon. Pumasok ka sa simbahan, nagpuri ka, wala sa iyong presensya ng Holy Spirit. Nakinig ka ng preaching, wala sa iyong presence ng Holy Spirit. Paano mo unahin ang Panginoon? Paano mo masasabi na kasama mo ang Panginoon?
Paano mo masasabi na masusunod mo ang kalooban ng Panginoon kung ngayon pa lang hindi mo naramdam yung presence ng Holy Spirit? Kaya mga kapatid, masasabi natin na hindi natin hinahanap ang Panginoon kasi nga, dahil babata pa kayo. Kanina sinabi ko, hinahanap nila ang Diyos kasi matanda na sila. Malapit na sila mamatay. Kaya hinahanap nila ang Panginoon. So tayo, bakit hindi natin hinahanap ang Panginoon? Kasi nga, bata tayo. Wala pa tayong karamdaman. Especially, Kristiyano tayo. Especially, nasa ministry na tayo. Hindi na natin kailangan hanapin ang Panginoon. Ganun ba ang dahilan kung bakit hindi natin hinahanap ang ating Panginoon? Alam nyo, gaya ng kwento sa Biblia, alam nyo ang kwento na ito, isang mayaman at si Lazaro. Ang kwento dun, isang mayaman. So yung mayaman na yun, dahil napakayaman niya, kampante siya sa buhay niya. Wala siyang pakialam. Dahil kampante na siya sa buhay niya. Especially, alam niya sa sarili niya, siya ay mula sa lipi ni Abraham. So tayong mga Kristiyano, alam natin, tayo'y Kristiyano. Kaya nga kampante tayo. Dahil may pangako ang Panginoon para sa atin na magkakaroon tayo ng buhay. Katulad din ng may sa mayaman. Alam niya sa sarili niya, lipi siya ni Abraham. Napakakampante niya na mabubuhay siya na matagal. Pero one day, nagkaroon siya ng karamdaman. At ito'y namatay. So yung kayamanan niya, nawalang saysay. So ano nangyari? Napunta siya ng impyerno. Nung nasa impyerno na siya, sino unang tinawag niya? Amang Abraham. Bakit si Abraham ang tinawag? Ba't hindi ang Diyos? Naisip niyo ba yun? Kasi nga, umasa siya kay Abraham. Umasa siya na siya'y makakapunta ng langit sa pamagitan ni Abraham. So hindi siya umasa sa Diyos. Tayo man ay ganyan. Umaasa tayo na tayo lang isang Kristiyano. Umaasa tayo na tayo may ministry. Umaasa tayo na tayo nagsisimba. Katulad ng isang mayaman. Pero anong sabi niya? Amang Abraham, padala mo si Lazaro sa aking mga kapatid. Pero anong sagot ni Abraham? Nasa kanila yung kautusan na ibinigay ni Moises at ng mga propeta. Ibig sabihin, ang magliligtas pala sa iyo, ang magandang balita. So huwag kayong umasa sa ministry na meron kayo. Huwag kayong umasa na umasta kayo na kampante na kayo dahil Kristiyano kayo. Ano sabi ni Abraham? Nasa kanila yung kautusan ng Diyos. Ano sabi dito kanina sa binasa natin? Pagharian muna kayo ng Diyos at masunod ninyo ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, nandito kayo para pakinggan ang kautusan ng Diyos. Katulad ng isang mayaman, nagpakampante siya, hindi siya namuhay sa kautusan ng Diyos. Kayo, kung papakinggan nyo lang ang mensahe ng Diyos, pero hindi isasabuhay ang salita ng Diyos, mapupunta rin kayo sa impyerno. Kaya huwag ninyong sabihin na kampante na kayo, na makakapunta kayo ng langit. Pagharian muna kayo ng Diyos. Ang Holy Spirit muna ang hanapin ninyo sa puso ninyo. Kung wala sa inyo Holy Spirit, never kayong makakapamuhay na maayos sa pananampalataya. Kaya nga huwag nating hanapin, katulad ng isang mayaman, huwag kayong magpakampante. Huwag ninyong isipin na mabubuhay kayo na matagal. Bata pa ako, nasa ministry na ako. Tandaan ninyo, katulad ng isang mayaman, lahat ng bagay na inaasahan ninyo sa mundong ito, lahat yan ay maglalaho. Hindi yan magtatagal. Kayamanan, pera, kasikatan, lahat ng yan, karangyaan, mga diploma, lahat ng yan ay walang saysay. Tanging si Kristo lang ang magdadala sa inyo sa langit. Si Kristo lang ang daan upang tayo makapunta ng langit. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya nga sinasabi sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanila, mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tayo wala sa dami ng kanyang kayamanan. Wala sa dami ng kayamanan. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang mababayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Ano ba? Wala.
Katulad ng isang mayaman, nagamit niya ba yung kanyang kayamanan para siya makapunta ng langit? Hindi. Anong naging sagot ni Abraham? Ang kautusan mismo ng Diyos. Ang salita mismo ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, matatagpuan ninyo si Kristo. Ang salita ng Diyos ay mapa. Isang mapa na kung saan hahanapin ninyo si Kristo sa buhay ninyo. Pero paano nyo masusunod ang kalooban ng Diyos kung hindi nyo alam ang salita ng Diyos? Paano kayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon kung hindi nyo alam ang kanyang mga salita? Kaya mga kapatid, nandiyan kayo, nakaupo kayo. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Yung bawat mensahe na binibigay sa atin ng ating Panginoon, huwag ninyong sasayangin. Dahil ito'y para sa inyo ang salitang nagbibigay buhay. Kaya nga mga kapatid, kahit na Kristiyano tayo, huwag niyong isipin na kayo ligtas na. Kaya nga sabi ng sa Kawikaan, chapter 16, verse 25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So iniisip natin ligtas na tayo. Iniisip natin makakapunta na tayo ng langit. Pero ang dulo niya na kamatayan pala. Kaya huwag kayo magpapakampante. Kapatid, akala ba ninyo maliligtas kayo ng mga ministry na meron kayo? Hindi kayo maliligtas ng ministry. Huwag kayo magpakampante. Dahil ang pagiging Kristiyano ay wala sa ministry lang. Tandaan ninyo, ang ministry ay hindi dapat pinagmamalaki. Dahil ang ministry na yan ay ministry ng Holy Spirit. Hindi nyo yung ministry. Ang gift ninyo ay mula sa Holy Spirit. At ang Holy Spirit pa rin naman ang kumikilos sa inyo. Hindi makakapag-preach ang pastor kung wala ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Kung magpipreach ang pastor sa sarili niya lang, ewan ko kung tatagos yan sa puso ninyo. Pero kung yan ay mula sa Holy Spirit, tagos yan sa puso. Kaya nga huwag nating ipagmalaki na nasa ministry tayo. Dahil ang Holy Spirit, siya mismo kumikilos. Kaya tulad ng sinabi ni Jesus Christ, Ama, parangalan mo ngayon ang iyong pangalan. So kapo, sa sarili niya mismo, parangalan niya sa sarili niya. Ganon din ang Holy Spirit. Pinaparangalan niya ang sarili niya sa pamagitan ng gift of Holy Spirit na binigay sa atin. Kaya huwag ninyong ipagmamalaki yung gift na meron kayo sa harapan ng Panginoon. Gamitin nyo yan. Ang gift ng Holy Spirit na ibinigay sa atin, ibinigay yan para makatulong sa bawat isa. Sa paanong paraan? Yung worship leader, ang trabaho niya ay mag-lead sa mga miyembro kung paano niya dadalhin ng mga miyembro niya sa tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Yun ang trabaho ng worship leader. Itulungan niya na mapuspos ng Holy Spirit ang mga miyembro. Ganon din sa preacher. Ang preacher, ang trabaho niya, i-preach yung gospel para yung mga miyembro makalapit sa Panginoon at sa pamagitan ng preaching, makapagsisi sila sa kasalanan. Nang sa gayon, maliligtas sa mga miyembro. Pero hindi sa tao, kundi sa gift of Holy Spirit mismo. Pero tayo mga manggagawa, hindi natin dapat ipagmalaki yung gift na meron tayo. Ipagpasalamat pa natin yan sa Panginoon dahil nakakapaglingkod tayo sa Kanya. Be humble. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Binanggit na naman yung pagsunod sa kalooban ng aking Ama. Napakahalaga ng pagsunod sa kalooban pala ng ating Ama. Yun ang daan para tayo makapasok ng langit. Walang ibang daan, hindi yung ministry. Kaya nga idinugtong niya sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ang nagpahayag ng mensahe ng Diyos? Hindi po ba kami ang nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa pangalan mo? Binanggit na nila sa pangalan mo. Ibig sabihin sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pangalan mo. Ikaw mismo nagsabi sa pangalan ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ginawa mo ministry, sa kapangyarihan ng Diyos yan. Kaya nga yung mga tao, ipinagmamalaki nila na nasa ministry sila.
Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karin ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ibig sabihin, hanapin mo ang Panginoon sa pamagitan ng preaching. Huwag mong ipagmalaki na makakapasok ka na ng langit dahil lang sa ministry na meron ka. Hindi required sa langit na makakapasok ka na ng langit dahil sa ministry na meron ka. Ang required ng Panginoon, pagsunod sa kalooban niya. So susunod ka sa Panginoon kahit na mahirap, kahit punong-puno ka ng problema, gawin mo ang ministry mo. Hindi yung kung kailan mo lang gusto, gagawin mo ang ministry mo. Kapag stress ka, ayaw mong tumugtog, ayaw mo nang mag-lead, kayo nang bahala. Yan ay pagsunod sa iyong kalooban lang. Pero kung susundin mo ang kalooban ng ating Panginoon, ano man ang mga pagsubok o balakid sa buong buhay mo, susunod ka pa rin sa Panginoon. Yun ang tunay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay yung pagsunod sa salita mismo ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ninyo hinahanap sa pamamagitan ng preaching ang kalooban ng Panginoon? After ninyo magawa yung ministry ninyo, magsiselfon na kayo. Kasi, hindi nyo hinahanap ang Panginoon. After ninyong magawa ang ministry ninyo, matutulog na kayo. Kasi, hindi nyo hinahanap ang Panginoon. After ninyong magawa yung ministry ninyo, kung ano-ano nang pinagkakabalahan ninyo habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos. After ninyong magawa yung ministry ninyo, kung ano-ano nang nasa isipan ninyo. Kasi, hindi ninyo hinahanap ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Yung taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama, ang siyang papasok sa langit. So, ibig sabihin, nandito ka para pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Para masunod mo ang kanyang kalooban. Paano kung nagsiselfon ka lang? Paano kung natutulog ka pa? Tapos uuwi ka na hindi mo alam kung anong utos ng Diyos. Ano sabi ni Abraham? Nasa kanilang kautusan ni Moises. Yun ang sundin nila para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So tayo mga kapatid, ano sinasabi ng Biblia? Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang mga sumusunod dito ang siyang pinapawalang sala ng Diyos. So ibig sabihin, hindi yung mga nakaupo lang, hindi yung nakikinig lang, hindi yung natutulog, yung nagsiselfon, kundi yung namumuhay sa salita ng Diyos, yung pinapawalang sala ng Diyos. Kaya nga yung tao, makakapunta siya ng langit dahil sa pamumuhay niya sa salita ng Diyos. Ano pa sabi niya sa aklat ng John, chapter 12, verse 50? At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Ito yung pinapahayag ko sa inyo ngayon. Ang mensahe ng katotohanan. Ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Pero paano nalaman kung hindi nyo hinahanap ang salita ng Panginoon? Ano sabi pa niya sa aklat ng John, chapter 6, verse 63? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Hanapin ninyo ang Holy Spirit. Hanapin ninyo ang Holy Spirit sa inyong pagsamba. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. So wala sa ministry. Kundi nasa Holy Spirit mismo. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu ang nagbibigay buhay. So yun pala ang sagot. Ang salita mismo na ipinapahayag ko sa inyo ngayon, yun yung Espiritu ang nagbibigay buhay. So pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Hanapin ninyo ang Panginoon. Ngayon ninyo ipagmalaki na nasa ministry kayo. Ipagmalaki ninyo nasa ministry kayo. Bakit hindi nyo sinisik ang ating Panginoon? Bakit hindi nyo hinahanap ang Panginoon sa oras ng preaching? Dahil wala kayong pananampalataya. Hindi tunay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Mas mahalaga sa inyo ang ministry. Pero hindi mahalaga sa inyo salita ng Panginoon. Yun ang mahalaga sa Panginoon, yung pakinggan mo mensahe niya. Pakinggan mo yung mensahe niya. Alam nyo,
kapag nasira yung TV, saan dinadala? Sa repairan ng TV. Pero, walang taong nagdala ng TV na yung TV niya hindi sira. Hindi niya dadalhin sa repairan kung walang sira ang TV. Tayo, nandito tayo kasi nga alam natin makasalanan tayo. Hinahanap natin yung kalutasan sa ating mga problema. Hinahanap natin yung kalutasan ng kapatawaran ng kasalanan na meron tayo. Kaya tayo nandito ngayon. Napansin niyo, lahat ng preaching, ito'y parang rebuke. Kasi nga, gusto ng Panginoon, hubugin ka niya hanggang sa mahubog ka na katulad ni Kristo. Hindi tayo nagpipreach ng gospel dito na papuri para sa inyo. Hindi ako nagpapahayag sa inyo na para parangalan kayo. Kundi narito ako para ipahayag sa inyo kung ano yung mga dapat na ituwid sa atin. Para tayo makapamuhay na maayos sa pananampalataya. Saan kayo makakakita ng preaching na puro pagpapala, puro pagmamataas? Yung pagmamalaki para sa mga miyembro, sa mga nagagawa, ang galing ng aking drummer, ang galing ng napakagaling nilang mamuhay. Hindi ganoon. Ang Panginoon, kapag nangaral siya ng salita ng Panginoon, itinutuwid tayo sa lahat ng ating mga kamalian. Kaya tayo nandito para pakinggan yung salita ng Panginoon, para maramdaman natin yung presensya ng ating Panginoon. Kaya ang mga kapatid, sinasabi niya dito, sa Santiago, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So tayo mismo, nandyan tayo, nakaupo. May pananampalataya tayo, pagmamalaki natin yan sa Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Napakahalaga ng paggawa sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, importante na napapakinggan ninyo ang salita ng Panginoon na sa gayon, mai-apply ninyo yung pananampalataya na yan. Pero kung puro kayo pananampalataya, sabihin ko sa inyo, kahit na ang ibang religion, masasabi kong may pananampalataya sila. Kahit na ang mga Muslim, lahat ng mga may religion, may pananampalataya din sila katulad mo. Mas matindi pa ang pananampalataya nila kaysa sa isang Kristiyano. Kasi nga, napaka-panatik nila sa mga relihiyon nila. Pero pagdating sa Kristiyano, kampante sila. Kasi may Kristo sila. Mas matindi yung panatik nila sa pananampalataya. Mas matindi yung pamumuhay nila. Pero dapat sana ganun tayo, kapanatik. Dahil alam natin na totoo yung Diyos natin. Dapat mas panatik tayo. Kasi alam natin na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat ganun tayo mamuhay sa salita ng ating Panginoon. Paano natin masusunod ang kalooban ng ating Panginoon? Kung hindi kayo nananabik sa salita niya mismo. Paano masusunod ang kanyang kalooban? Kasi nga, hindi ninyo hinahanap ang salita ng ating Panginoon. Ano sabi sa Santiago chapter 1 verse 22? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo. Ngunit hindi naman isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sus! Mananampalataya kayo pero hindi naman pala kayo namumuhay sa salita ng Diyos. Dinadaya nyo lang ang sarili nyo sa harapan ng ating Panginoon. Ano sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 2? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sabi niya doon, upang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ibig sabihin lang noon, mula umpisa hanggang sa araw na kayo'y tawagin ng Panginoon o sa araw na dumating ang Panginoon ng kaligtasan, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Hanggang dulo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon, ang mamuhay ng tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So mamuhay kayo na may katapatan sa Panginoon. Mamuhay kayo na ayon sa salita ng Diyos. Pero bakit ninyo hindi sinisik ang Diyos sa buhay ninyo? Bakit ayaw ninyong hanapin ang Panginoon? Gayong, ang Panginoon mismo ang siyang daan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi ninyo hinahanap ang ating Panginoon? Si Kristo lang ang daan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Hanapin ninyo ang ating Panginoon sa oras ng pagpupuri.
Hanapin mo ang Panginoon. Hayaan mo na mapuspos ka ng Holy Spirit. Hayaan mo yung katabi mo. Magpuri ka na magpuri sa Panginoon hanggang mapuspos ka ng Holy Spirit. Hanapin mo siya sa oras ng pagpupuri. Sa oras ng preaching, hanapin mo rin siya. Kaya nga sinabi niyo kanina, Lord, mangusap ka sa akin through preaching. So hanapin mo siya through preaching. Namnamin mo ang bawat salita na sinasabi ng Diyos. Namnamin mo sa iyong puso ang lahat ng salita ng Diyos. Tanggapin mo sa iyong puso. Maluwag mong tanggapin ang salita ng Panginoon. Huwag mong i-reject ang salita ng Panginoon. Huwag mong i-reject ang panawagan ng ating Panginoon. Tanggapin mo sa puso mo lahat ng salita na niya. Maparebuke man yan o blessing, tanggapin mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Hanapin mo siya, Lord. Gusto kitang ma-experience. Gusto ko tang maranasan. Mangusap ka sa akin through preaching. Meron akong problema pero hindi ko alam kung paano malutas. Meron akong kasalanan. Meron akong isang bagay na kahinaan na hindi ko kayang pigilan. Mangusap ka sa akin, Lord, through preaching. Hanapin mo ang Panginoon through preaching. Sa oras ng pagpipray, hanapin mo rin ang Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Pagsisihin mo, ipagtapat mo lahat ng mga kasalanan na meron ka. Hanapin mo yung presence ng Holy Spirit. Hanapin mo siya. Matatagpuan mo ang Panginoon through prayer. Ano sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 13? Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. So pangako yun ng Panginoon. Kung hahanapin niyo siya, matatagpuan ninyo siya. So hanapin niyo siya through prayer. Ang Panginoon na hindi sinungaling. Tapat ang Panginoon. Kapag sinabi niya matatagpuan niyo siya, matatagpuan ninyo ang Panginoon. Basta buong puso ka lang humanap sa ating Panginoon. Mga kapatid, paano ba tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hanapin ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamagitan ng kanyang mga salita, matatagpuan niyo si Kristo. At doon, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Gaya ng kwento sa Biblia. Nung mga ating Panginoong Jesucristo ay pumunta sa bahay ng Sikar, na-meet niya doon yung babaeng Samaritana, doon sa balon. Yung kwento na yun, alam na ninyo, di ba? So, isasama rin na natin ang kwento na yun. Ang sabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka, isama mo yung asawa mo. Di ba? Nasabi niya yun. Sabi niya, wala po akong asawa. Oo, alam ko, wala kang asawa. 5 na yung naging asawa mo. Pero pinauwi siya, di ba? So, ano sabi ng babae? Hoy, hali kayo, hali kayo, hali kayo. Tignan ninyo. Hali kayo. Ito na kaya si Kristo, yung Messiah na hinihintay natin. Sinisik nila ang Panginoon. Sinisik nila na darating yung Messiah. Yung sa lugar na yun, sobra yung paghahangad nila na sana dumating na yung Messiah. So dumating si Kristo doon. Anong sabi ng babae? Hali kayo. Ito na kaya si Kristo? Ito na kaya Messiah ang hinihintay natin? Anong sagot ng mga tao? Ang sagot ng mga tao sa kanya, naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya. Alam namin siya ay tagapagligtas ng sangkatauhan. So, yung mga tao na yon, hinahanap nila ang Panginoon at natagpuan nila through preaching. Nag-preach si Jesus Christ at natagpuan nila yung kaligtasan. Hindi dahil sa sinasabi ko, hindi dahil nagpipreach ako, hindi dahil magaling ako mag-preach, kundi hanapin ninyo ang Panginoon through preaching. Matatagpuan ninyo si Kristo. Kung nais ninyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, hanapin ninyo siya through preaching. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Pakinggan ninyo ang bawat salitang ibinibigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon dito, magkaroon ka ng personal na relationship. Hindi ka aasa sa pastor. Hindi ka aasa sa ministry na meron ka. Kundi magkaroon ka mismo na ikaw mismo. Personal na relationship sa Panginoon. Tignan niyo yung mga tao. Sabi nila, naniniwala kami hindi dahil sa sinabi mo. Naniniwala kami ngayon dahil narinig namin. So sila mismo,
meron silang personal na relationship sa Panginoon. Hindi sila umasa sa babae. So kayo man, huwag kayong aasa sa pastor lang. Sa oras ng pagdarasal, huwag kayong umasa sa pastor lang. Magdasal kayo ng sarili ninyo. Hanapin ninyo ang Panginoon. Isik ninyo ang Panginoon. Huwag din kayong aasa sa worship leader. Hanapin niyo mismo ang Panginoon sa pag-worship ninyo. One-on-one dito sa loob ng simbahan. Magpuri ka sa Panginoon. Ibigay mo ang best na papuri sa Panginoon. Sa oras ng dasal, umiyak ka, tumangis ka, gawin mo lahat. Sabihin mo sa Panginoon ang lahat. Hanapin mo ang Panginoon. Sa oras ng preaching, hanapin mo siya. Kung kinakailangan magsulat ka habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Para pag uwi mo, uulitin mo yan. I-recap mo yung salita ng Panginoon. Yun ang tunay na naghahangad ng salita ng Panginoon. Hindi yung lalabas ka ngayon na bless ka, pag uwi mo, nakalimutan mo na. Wala na. Nakalimutan mo na yung preaching. Mas maganda, magsulat kayo para maalala ninyo yung mensahe ng Panginoon. Kaya nga meron tayong YouTube Meron tayong live. Para kung sa gayon, i-recap ninyo ang salita ng Panginoon. Napakaganda ng mga mensahe ng Panginoon. Kasi nga ito'y nagbibigay ng buhay para sa atin. Kaya nga, sa buhay natin, damdamin ninyo ang Panginoon. Sa oras ng preaching, damdamin nyo. Hanapin ninyo ang presensya niya. Tingnan niyo yung ibang tao, habang nakikinig sila ng preaching, umiiyak sila. Kasi nga, ramdam nila yung presensya ng Panginoon through preaching. Habang nagpipreach pa lang yung pastor, ramdam na nila sa puso nila. Tumatago sa puso nila ang salita ng Diyos. Kasi nga, hinahanap talaga nila ang Panginoon. Pero kung nandiyan lang tayo, nakaupo lang tayo, wala man lang, hindi tayo makapagsabi ng amen. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magsabi kayo ng amen. Kasi nga, sa bawat pagsasabi niyo ng amen, itinatanim yan ng Panginoon sa puso ninyo. Darating ang araw, lalago yan sa puso ninyo. Hahanapin yan ng Panginoon. Anak, wala akong makita sa puso mo na kahit isang bahid ng salita ng Diyos. Hindi ba mahalaga ang salita ko sa iyo? Kung mahalaga ang salita ng Panginoon sa inyong buhay, isa sa buhay niyo yan at isa sa puso ninyo. Kaya nga, mga kapatid, pakinggan ninyo mabuti ang salita ng Panginoon. Huwag ninyo hayaan na lumipas yung araw na hindi ninyo naranasan ang Panginoon. Huwag ninyong hayaan na lumipas yung araw. Paggising nyo ng umaga, pagmulat ng inyong mga mata, Lord, good morning. Thank you so much sa buhay at hininga ni binigay mo sa akin. Doon pa lang, pinapakita mo na sinisikipers mo ang ating Panginoon. Doon pa lang, inuuna mo ng Panginoon. Paggising mo ng umaga, thank you, Lord. Gumising na naman ako ngayong umaga. Paggising mo ng umaga, mag-Bible ka. Kahit konti lang, mag-Bible ka. Isik mo yung Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Katulad ng binasa natin, unahin mo muna ang Panginoon. So magbasa kayo ng Bible. Kung hindi man kayo makapagbasa ng Bible, sa company, magbasa kayo. Dalhin ninyo yung Bible ninyo. Kaya nga mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Sa Isaiah chapter 50 verse 4, ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para matulungan ng mga mahina tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Ibig sabihin, nagbabible siya. Paggising ng umaga, nagbabible na siya. Pinapakinggan niya yung mensahe ng Panginoon. Binubuklatan niya, pagkagising pa lang ng umaga, hindi cellphone ang hawak niya, kundi Biblia. Sabi niya, nananabik siya na mapakinggan yung mensahe ng Panginoon through Word of God. So sa pamagitan niya daw, matutulungan niya yung mga mahihina. So kayo, paano niyo matutulungan yung mga mahihina? Kung kayo mismo, hindi niyo alam kung ano sasabihin niyo sa ibang tao. Wala kayong alam patungkol sa salita ng Diyos. Hindi niyo man lang masabi sa ibang tao, "Uy kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon." Kasi nga hindi kayo nagbabasa ng Biblia. So kayo, pagising ng umaga, pray. Pagkatapos, magbasa kayo ng Bible. Hanapin ninyo ang Panginoon. Hanapin niyo siya sa umaga. Kung hindi man kayo makapagbasa ng Bible, pagdating ng company, magbasa kayo ng Bible. Oras ng break time, magbasa kayo. Pag uwi, magpasalamat kayo sa Panginoon.
Lord, salamat nakauwi ako ng safety. Bago kayo matulog, mag-Bible kayo. Mga kapatid, paano niyo matutulungan ang ibang tao? Magkaroon kayo ng time sa Bible. Mga magulang, kayo ang masusunod. I-Bible study ninyo ang inyong mga anak. Magkaroon kayo ng time. Alam niyo, ang asawa ko, through video call, yung unakaihan namin, every Friday, Bible study namin. So, tinuturuan namin siya chapter by chapter through video call. Walang imposible. Kung nanaisin mo lang. Hindi ba kayo nag-aalala sa inyong mga anak na baka sila'y mapunta ng impyerno? Bakit ayaw niyo silang i-Bible study? Hindi ba kayo nag-aalala dahil babata sila? Nasabi ko sa inyo kanina, bakit hindi niyo hinahanap ang Panginoon? Kasi bata kayo? Kasi wala pa kayo sakit? Tandaan ninyo, hindi niyo alam ang buhay ng tao. Hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi niyo alam kung kailan tayo mamamatay. Kayo mismo, gamitin niyo yung sarili niyo bilang instrumento para magligtas ng kaluluwa. Especially sa inyong mga pamilya. Kayo mga magulang, mga jowa ninyo, kapatid ninyo, magulang ninyo, yayain niyo sila, video call kayo. Pag video call kayo, mag-Bible study tayo. Yun ang tunay na lingkod ng Diyos. Yun yung tunay na naghahanap ng presensya ng Panginoon. Yun yung tunay na naghahanap ng salita ng Panginoon. Kayo mismo, mag-decide kayo, mag-declare kayo ng oras, panahon, araw, para makapag-Bible study kayo ng inyong mga pamilya. Paano nalaman kung sarili-sarili kayo nagba-Bible study, magbasa yung asawa, nagba-Bible study siya mag-isa, yung isa, nagba-Bible study. Anong ginagawa ng ibang tao? Nag-i-scroll lang sila sa cellphone. Pag nakita nila yung word na gusto nila, yun na yun. Pero bakit hindi kayo yung dapat maging instrumento? Kayo mismo, hanapin ninyo ang Panginoon. Alam niyo, ang nangyayari ngayon, social media, hinahanap nila ang Panginoon through social media. Hahanapin nila ang Panginoon, mag-i-scroll sila ng Word of God. Ba't di niyo hanapin ang Panginoon? Kayo mismo magkaroon ng personal na relationship sa Panginoon. Basahin yung Biblia. Hindi ko sinasabi na manood kayo ng... Masama ang manood ng ibang mga vlogger na nagpipreach ng gospel. Walang masama sa pakikinig ng ibang pastor o sino mang mga vlogger. Pero, magkaroon muna kayo ng sarili niyong personal na relationship sa Panginoon. Amen. Kayo mismo, masabi ninyo, Lord, ako naman, gusto kong maranasan kita. Gusto kong maunawaan ang salita mo, hindi dahil sa vlogger, hindi dahil sa pastor na yon. Ako man, gusto kitang maunawaan, gusto kitang maranasan sa buhay ko. Nang sa gayon, ako man makapagpatotoo. Katulad nila, nagpapatotoo din sila. Amen. So yung mga vlogger, gamitin nyo yan sa pagpapatotoo sa Panginoon. Parang yung ibang tao, mag-vlog sila, nagpapatotoo din sila patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Kayo man, huwag kayong maging puro scroll ng puro scroll. Unahin niyo muna, sabi nga ng Panginoon, unahin niyo muna kayo'y pagharian ng Diyos. Ibig sabihin, sa iyo muna. Kayo muna makakaranas ng presensya ng Panginoon bago yung ibang tao. Bakit niyo hinahanap sa ibang tao? Mula sa umpisa pa lang. Ang mga Israel ay hinahanap nila ang Diyos. So nakahanap sila ng paraan. Naghanap sila ng paraan. Nagpagawa sila ng guya. Ganyan na rin sa tao. Para mas mapadali ang lahat, mag-i-scroll ka na lang. Madali na lang. Pero ang gusto ng Panginoon, ikaw mismo magkaroon ng personal na relationship sa Panginoon. Basahin mo mismo, ikaw mismo ang Biblia. Nang sa gayon, mapatotohanan mo yung salita mismo ng ating Panginoon. Kaya nga anong pangako ng ating Panginoon? Ang Panginoon sa buhay natin, ang sabi niya, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Biruin niyo yun. Sa oras ng paghihirap, ang sabi ng Panginoon, manalangin siya. Ibig sabihin, sa oras ng paghihirap, isiki first mo pa rin ang Diyos. Amen. Ano sabi niya pa? Nagagalak ba ang sino man sa inyo? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Sa oras ng kasiyahan, isiki first mo pa rin ang Diyos. Amen. Umawit ka ng papuri, sabi ng ating Panginoon. So, kung kayo'y may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kung kayo may karamdaman, isiki first niyo pa rin ang Diyos pala.
Sa pangalan ng Panginoon, gagaling kayo. Diba? Kaya nga, ipagtapat ninyo ang sa inyong mga kapatid, ang inyong mga kasalanan at ipanalangin niya kayo sa isa't isa. Pag kayo may kasalanan, seekers mo pa rin pala ang Panginoon. So, mapahirap man yan, mapasaya man yan, mapakaramdaman man yan, mapakasalanan man yan, ang sinasabi ng Biblia, lagi mong isikipers ang Diyos. Sa buhay mo. Hindi yung masaya ka, nakalimut ka na kay Lord, magpasalamat. Lord, nakalimutan mo na magpasalamat sa sahod na tinanggap mo. Pagkatanggap mo pa lang na sahod, hindi mo man lang binanggit, Lord, thank you Lord sa sahod na ito. Alam niyo ako, pagkatanggap ng sahod, 10% hiwalay na agad, bago pa lang magastos. Thank you po Lord sa sahod. Thank you Lord, makakapagbigay na naman ako ng 10%. Dapat ganun. Hindi lang sa mga pagpapala nakakalimot kayo. Pag dumating yung sahod, Lord, thank you so much. Lumipas ang buwan, ito na naman yung sahod. Huwag kayong makakalimot. Seek first God pa rin naman. Sa mga pagpapalang tinatanggapin nyo, unahin yung Panginoon through word na, thank you Lord. Napakasimple. Thank you Lord lang. Naisik nyo na ang ating Panginoon sa buhay ninyo. Ngayon, tanungin niyo sarili nyo, kung may Diyos, nasaan siya? Paano natin ngayon matatagpuan ng Panginoon? Yan ang title natin ngayon. Kung may Diyos, nasaan siya? So, ito yung preaching natin ngayon. Paano natin matatagpuan ng Panginoon? Dito natin matatagpuan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Santiago chapter 4, verse 8 to 10. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Gayunman, sinabi ni Yahweh, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo at tumangis at magdalamhati. Tandaan ninyo, nung tayo mag-ayuno, binago kayo ng Panginoon. Doon naranasan ninyo ang presence ng Panginoon. Nung simula nang mag-ayuno ka, nung simula nang magpakumbaba ka, doon mo palang natagpuan ng Panginoon. Sagot para sa katanungan na hinahanap ninyo ang Panginoon, magpakumbaba ka. Mag-ayuno ka. Magsisi ka. Tumangis ka. Umiyak ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Nang sa gayon, matatagpuan mo ang Panginoon sa buhay mo. Once na nakita ng Panginoon na ikaw ay nagpakumbaba, sa iyong Espiritu Santo, at mamimumulat ang iyong mga mata. Makikita mo lahat ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo ngayon. Makikita mo kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay magpapakumbaba, minsan pa, Lord, kumilos ka sa buhay ko. Minsan pa, Lord, nais ko magpakumbaba sa pamagitan ng fasting. Minsan pa, Lord, nais kitang maranasan, maramdaman yung pagmamahal mo para sa akin. Kasi Lord, aaminin ko Lord, para bang nalalamig na ako sa pananampalataya. Be humble. Sabihin niyo sa Panginoon kung ano nang kalagayan niyo ngayon. Ano sabi ng Panginoon? Suriin ninyo ang inyong sarili. Suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ba'y namumuhay. Pagpahanggang ngayon sa salita ng Panginoon. Baka bigaw na kayo sa lahat ng pagsubok na meron kayo. Kaya nga mga kapatid, kung sasabihin ninyo, nasaan ang Diyos? Kung may Diyos, nasaan siya? Ano sabi ng Panginoon? Nasa puso mo lang siya. Nasa puso mo lang ang Diyos. Tandaan ninyo, sinabi ng Panginoon, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. So nasaan ang Diyos? Nasa puso mo lang. Kinakailangan mo lang linisin ang iyong puso. Ano sabi niya? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo muna ang inyong kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis muna kayo at umiyak, tumangis. Palitan ninyo na pagluha ang inyong tawanan.
At ang mga kalungkutan ng inyong kagalakan, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayong muli. So yun ang sagot sa mga katanungan na meron tayo. Nasaan ang Diyos? Kung may Diyos, nasaan siya? Ikaw, tanungin mo ang sarili mo. Magpakumbaba ka muna. Pagsisihan mo muna ang iyong mga kasalanan nang sa gayon matagpuan mo ang ating Panginoon. So sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin sa oras na ito. Tayong lahat ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung nais natin na maranasan ng ating Panginoon, kung hinahanap natin siya, isa lang ang sagot. Yung magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Yun lang ang sagot para matagpuan mo ang ating Panginoon sa buhay mo. Kaya mga kapatid, huwag mo sayangin ang pagkakataon na binibigay sa iyo, Panginoon. Huwag mo sayangin yung chance na narinig mo yung panawagan niya. Ito yung panawagan ng Panginoon na binibigyan kanya ng chance na mabuhay, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hanapin mo siya ngayon. Hanapin mo siya sa puso mo. Through preaching, alalahanin mo